Magandang umaga mga kabihog. Damdamin natin yung lamig ng New Zealand. Eto, naka-sleeveless lang ako. Kaya matatapos na kasi yung tapos na actually. Tapos na yung winter dito. Nagpalit na rin ng oras, nadagdagan na naman kami ng isang oras advance sa Pilipinas. So narito lang ako sa isang lugar kung saan makikita natin yung parang nasa Japan. Ito, yan yung mga punong yan. Yan yung parang nasa Canada naman. So narito lang ako sa kalsada, lalakad-lakad. Napansin ko kasi itong mga puno rito na napakagaganda. Hindi ko alam kung bulaklak ba ito or dahon. Yan siya, oh. Tingnan natin. Yan. Yung mga dahon na yan. Bulaklak ba o dahon? Comment nga. Tingnan lang natin to, lakad-lakaran lang natin. Napakaganda kasi. Hindi mo mawari na Japan na ba ako or New Zealand pa rin. Napakaganda, oh. Ganda ng picture. May palabas sa sasakyan. Sa kalsada kasi ako. Ang bilis ng sasakyan, no? At napakalamig dito. Pero gusto ko lang puntahan talaga itong mga puno na to. Kasi nakakakita lang ako rito nitong mga puno na to sa mga nagbibideo o nagpipicture sa Japan. Pero bulaklak yata to. Oh, ay bulaklak nga. Hindi naman siya dahon. Ang ganda niya, oh. Ang ganda ng mga puno niyan. Sarap tingnan. Sana may ganito sa Pilipinas sa pwedeng pasyalan ng mga nature lover na katulad ko sa Pilipinas na nagsasawa na sa syudad. Ito yung lugar namin dito. Ito yung kalsadang dinadaanan ko papunta ron sa amin. Sa lugar namin, doon sa bahay namin, sa inaarkilahan ko. Napakaganda nitong kano na to. Baba lang. Sarap mag picture kaso wala akong kasama. Pero try kong i-reverse yung camera. Yan. Ganda ng puno. Japan sa New Zealand. Ganda. Kakatuwang pagmasdan itong mga puno na to. Walang dumadapong ibon dito sa puno na to. Ewan ko, siguro wala naman silang makakain dito sa mga bulaklak na to. Pero napakaganda. Hindi pa rin nalalaglag yung mga bulaklak niya. Napakarami yan mga kabihog. Hanggang doon sa kabilang dulo na yun. Hanggang doon sa kabila. Yan. Napakarami yan. So, yan. Yan ang New Zealand. The best. Kung sawa ka na sa syudad, sige, punta ka ng New Zealand. Makikita natin yung New Zealand na isang lugar na talagang payapa, less krimen kasi rito. Mababa yung krimen rate dito. Oh, parehas din, may mga loko rin. May mga loko rin na tao. Pero bibihira, hindi kagaya dyan sa atin sa Pilipinas. Hindi ko naman sa idinadown yung Pilipinas, pero mas marami yung loko sa Pilipinas kaysa loko dyan sa Pilipinas kaysa rito sa New Zealand. Mababait yung mga kalapit bahay mo dyan. Kalapit bahay mo rito is tahimik lang na tao. Sila talaga yung sila talaga yung typical na ayos lang, walang pakialaman kung anong gusto mong gawin. Huwag ka lang gagawa as long as na tahimik yung kalapit bahay mo. Natural, tahimik ka rin. Kakaunti yung gumagawa ng kalokohan. Ganda, no? Ganda ng mga puno. Wow. Yan. Yan, wala lang. Pinasyal ko lang kayo rito sa New Zealand. Sa New Zealand, sa aming street. Dito sa ano nga bang street namin?
Dito sa Percival Road. Ganda, no? Kaya tingnan ulit natin yung kabila. Ayan. Ganda ng puno. Wow. The best. Ganda. Japan sa New Zealand. Hay. Nilalamig na ako mga kabihog. Paalam sa inyo. Pansamantala na ipasyal ko kayo kahit papaano rito sa aming lugar dito sa New Zealand. Ito yung dinadaanan ko pagpapasok. Lalo na siguro kapag bumulaklak lahat ng mga to. Yung namuti talaga. Puti ba yan? Or pink? Or ewan. Colorblind kasi ako minsan. Yan yun. Lalo na kapag namulaklak yan lahat. Tapos ito tumubo na lahat yung dahon. Ito yung ito yung puno na to na yung makikita nyo sa flag ng Canada. Ito Canada and Japan. At makikita mo sa background New Zealand. So 3 countries. Yan lang mga kabihog. At sana kahit paano gumanda yung paningin nyo sa paligid dahil sa mga pinakita ko. Pero tuloy pa rin, bibidyo ko pa rin para makita nyo yung daanan papunta ron sa amin. Ito yung mga farm. Pag minsan napakaraming baka rito, ewan kung saan nanggagaling yung mga baka rito. Ang napakarami rito sa amin is rabbit. Pag umaga may makikita ka, masasagasaan namin dito yung rabbit. Mga rabbit na nasasagasaan. Tapos alam nyo yung mga wild na duck, wild itik or wild duck. Napakarami rin dito sa amin. Kung saan lang, minsan muntik na akong gumilid dyan yung sasakyan ko kasi iniwasan ko yung dyan sa gilid na kasi iniwasan ko yung itik na tumatawid. Pamilya ng itik dito tumatawid. Kaya kakaawa naman sa gasaan kasi inaalalayan ng magulang niya yung mga anak niya. Yan. Naririnig niyo yung mga sigawan ng hayop dito, ng mga ibon. Doon sa amin meron din peacock doon sa lugar namin, yung sa bahay namin. Doon pa yun. So lakad-lakad lang tayo. Ayan yung pinanggalingan ko. Kurbada. Minsan mabilis yung sasakyan namin. May mga nakita ko rito pato. Tingnan natin. Ayan, nagliliparan na pala sila. Pato, yung wild duck. Ayan. Wild duck ba kasi maliit kasi, hindi naman siguro bibi. Kasi maliliit ang nakita kong mga wild duck, napakarami doon sa lawa. May lake kasi rito na maliliit. May malaking lake dito na yung nakapalibot doon sa loob ng lake is napakayayaman tao. Ayun, narito pala yung maraming itik. Itik ba ito, bibi or pato? Hindi ko alam. Basta kayo na yung bahala tumingin. Ayan sila diliparan. Teka, isusum in natin. Zoom in. Zoom out. Hindi ko alam yan kung anong ibon yan. Pero napakarami rin dito yan. Nasaan yung mga itik yan? Yun yung mga gala. Yan yung mga gala. Napakarami yan. Mga yan. Kanina may na-videohan pa ako na na mag-anak din. Mag-anak na itik. Yan, mag-asawa siguro yung dalawa na yun. Namamasyal. Nagde-date sa lamig ng panahon. Tingnan natin yung iba. Tingnan natin yung iba mga kabihog. Kaya nakita ko, baka makikita ko pa rin yung yung mag-anak na itik dito. Sana makita pa rin natin yung mag-anak. Ang napakarami rito yung mga itim na yan. Yan yung mga itim na yan, nasa na? Yun. Yan ang marami dito, yung mga itim na yung ibon. Kung saan mo na lang sila makikita. Yan. Ito ang isa pa sa gusto kong ipakita. Wala sa amin ito May mga puno na to. Yung mga pino, pine tree ba yung tawag dyan? Sa Baguio siguro marami yan. Ingay mo naman. Igme. Maingay ka igme Yan. Mga nagkalat sa kalsada yung mga itik.
Hanapin ko yung mag-anak. Narito kanina yung mag-anak eh. Dito ko ba nabidyuhan kanina yun? Yung mag-anak na itik. Ayan o. Ayan siya sa kalsada. Merong isa. Ayan. Naligaw na siguro sa karamihan. Ayan. Papasok kung saan. Sensya na kayo. Magalaw eh. Ganyan talaga yung kamay ko. Magalaw siya. Hanapin natin yung mag-anak. Kasi nakita ko rito kanina papunta sa ano. Papunta sila doon sa kabilang dulo. Doon. Pero tingnan natin yung ano. Tingnan natin yung ibang itik dito. Yung iba kasi malalayo. Hindi ko mabidyuhan ng maayos kasi pag isinuzoom in ko nga yun nga gumagalaw yung kamay ko. Pero try nating i-zoom in itong napakalapit na to. Ayan sila oh. Nagliliparan yan oh. Yan. Yan yung mga itik. Itik ba? Pato. Yan, nagliliparan na sila oh. Oops, oops. Pasensya na. Panoorin nyo na lang. Tapos ito yung isa sa kalsada. Yan yung binibidyohan ko kanina. Ay, lumipad na rin. Oop, oop. Nasaan na? Saan ka na? Ay, lumipat lang ng kalsada. Ay, ng ano, bakod. Teka, hanapin natin talaga yung mag-anak. May maliliit pa siguro, kapipisa lang yung ano. Kapipisa lang siguro yung mga sisiw niya. Dito ko ba nakita or sa kabilang bakod? Lakad-lakad pa tayo ng konti. Yan o, ito, magsisimula na rin mamulaklak to mga puno na to. Wow. Sana may ganito mga tanim sa Pilipinas oh. Para kahit or December man lang makita ng mga ito kasi nagpapaganda rin sa bakuran mo eh. Kaso wala eh, wala sa atin ng ganito. Nung nasa sa Pilipinas ako, mahilig akong magtanim-tanim. Pero wala akong makakita mga ganyang bulaklak. Bulaklak daw, ay bulaklak talaga. Pero ito, yan, meron sa Pilipinas yan mga damo niya. Yun lang itong, ewan ko kung mayroon talaga niyan. Pero dito kasi yan nabubuhay sa mga malalamig na area eh. Oh, itong isa lalabas na ng gate oh. Tingnan nyo kaamo ng mga itik dito ng mga wild. Oh, yan siya. Hinahanap. Ayun pala yung mag-anak. Natsyempohan natin mga kabihog. Ito lang siya, katabi ko lang. Oh. Ito yung mag-anak. Yung nanay niya binabantayan talaga yung mga nilalamig na yung mga itik oh. Ito lang siya, mga wild na yan. Ah, grabe oh, ganda oh. Yan oh. Wow, alagang-alaga talaga nila. Ayaw iwanan ng ina oh kahit. Pero ano yan, wild yan. Pero ito lang ako. Ito lang ako, kalabit lang nila. Oh. Nasaan na? Yan lang sila oh. Yan lang. Grabe oh. Oh, magliliparan yan pag kalapit, halos kalapit. Ayan sila oh, umaalis na, natatakot na sa akin. Pangit daw eh. Hay, nagtsempohan din kita. Nasa na naglalango yan na sila. Ayaw talagang iwanan ng ano, ng nanay nila oh. Ayan, magdagi-ingay na yung itik oh. Ayan. Wow. Wow naman. Ay, grabe oh. Experience ko yung malapitan sila. Ayan sila oh. Grabe. Ang babait. Napakababait na wild oh. Ayan na. Ipapakita ko naman sa inyo yung mag-anak na rabbit naman. Kasi dito rin sa daanan na to, yung mag-anak, ayun siguro naglilimlim pa siguro tong isa na to, yan o, naglilimlim pa siguro may itlog yan dyan. Yan o, may itlog siguro yung itik na yan. Ang galaw ng kamay ko, pasensya na kayo.
Kasi pag naka-zoom in kasi itong camera na to, mabilis gumalaw. Pag di ka talaga professional na nagbibideo or professional photographer, eh ako, yan, nanginginig na nga. Isa pa sa dahilan kaya nanginginig yung kamay ko, eh malamig talaga rito. Pero feel ko lang, matatapos na kasi yung taglamig. Doon sa trabaho kasi namin is minsan mainit. Kasi alam nyo naman yung construction dito sa New Zealand, trabaho talaga kahit sa Pilipinas, napakainit. Ayan. Ayun, may nakita pa tayo mga wild na itik. Siguro meron pa rin dito mag-anak. Tingnan pa rin natin. Ayaw kong tumakbo. Ayaw kong tumakbo kasi lilipad dito mga to. Mga ano pa, ay bibe. Oo, bibe, hindi. Yan, basta bibe or itik. Pero itik, ang mukha to ng itik doon sa yung naalagaan ng biyanan ko eh. Ayun, ang dami oh. Yan yung mag-anak pa lang nakita ko kanina. Ayan siya oh. Teka ha. Pupwesto lang ako mga kabihog para makita natin ng maayos. Lalapit-lapitan ko. Lalapit-lapitan ko kasi mabibilis lumipad yan eh. Kahit mga itik pa lang na ganyan, mabibilis lumipad. Ayan sila oh. Wow. Napakarami sa paligid nila. Siguro pamilyahan talaga. Napakaraming ano. Naghahabulan, naghaharutan. Yung isa nakikipagharutan. Yan. Harot. Kanina ko pa nakita yan. Harot. Or lalaki siya na mamarako. Lapit-lapit natin kabihog. Malapit na yung bahay namin dito. Kaya pwede na ako dumikit-dikit dito. Yeah, basa oh. Pero gusto ko lang malapitan talaga itong itik na to eh. Ay, malalim. O, tingnan nyo ha. Nasaan yung mag-anak? Yan, yung mag-anak na itik. Ilan ang anak? 1, 2, 4, 6. Ayan. May barbed wire kaya nagbablard minsan. O, saan ang punta nyo? Ayun, maharot na mga itik ko naghahagaran. Kanina pa yung maharot na yan. Oo. Gusto maka-score si pare ah. At nasa yung mag-anak. Ayun, yung mag-anak. Lumayo na. Kanina kasi narito lang sa kalapit ko eh. Narito lang yan sila. Pero ayun sila ngayon. Nasa na? Ayun. Magalaw talaga ang kamay ko, isumpa natin. Kailangan kasi steady talaga pala itong cellphone na to para makuha na ng maayos. Yan. Ang galing no. Napakarami rin ng rabbit dito, tulad ng sinabi ko kanina. Dito sa lugar na to, ito tambayan to ng mga rabbit, itong damuhan na to. Yan, tambayan ng mga rabbit. Siguro sa ngayon wala pa siyang gaano kasi laging basa pa, nag-uulan. Saka yung mga gilid na to, yan, gilid ng bahay na yan, maraming rabbit dyan. Akala ko nga nung una alaga eh. Yun pala yung mga rabbit na wild rabbit din. Makita mo lang talaga dito sa kalsada, nasasagasaan na lang talaga namin. Ayun, may itlog yata. Itlog ba ng itik yun? Ayun no. Itlog ba to? Nakalutang. May itlog bang nakalutang? Ayan o. Itlog ba siya? Pero nakalutang eh. Ayaw kong pakialman. Sayang, baka babalikan ng ano. Babalikan ng itik. Yan. Pabalik-balik lang yung itik. Dito lang tambayan ng mga itik eh. Ngayon dami oh. Kaya kung ikaw walang pang ulam, pwede ka mag-hunt dito. Ewan ko lang kung hindi bawal. Highway yan oh. Highway yan, highway yung lugar na yan. Pero sa gilid tambayan ng mga itik. Minsan kasi napakaraming baka dyan, kaya may bakod na yan eh. Ayun yung mag-anak ko. Bukod pa yan doon sa nakita ko kanina, doon sa malayo na yun. Doon ko nakita kanina sa may sapa na yun. Pero ito yung mag-anak. Narito yan.
At yung mag-anak na yan, nasa na, yan. Yan yung mga itik-itik. Itik-itik sa Manila so. Lamig na ako mga kabihog. Ganyan lang muna. Siguro next time may papakita ko sa inyo is yung mga rabbit. Yung mga rabbit na gala. Dito ko papakita ko sa inyo kasi dito pag umaga dito sa lugar namin ito, napakaraming rabbit. Yan sa kalsada na yan. Hindi pa naman ako nakasagasa kahit isa. Yun ang ipapakita ko sa inyo sa susunod. At yun lang mga kabihog. Magandang umaga kasi umaga pa rin dito. At maraming salamat sa panonood. Sana sa susunod mga videos ko is panoorin nyo pa rin. Kahit boring, panoorin nyo lang. Kasi papakitaan ko kayo ng mga ganitong mga ganitong scenery. Scenery English kung panoorin na alam ko magugustuhan nyo. Yan. Ito yung daan papasok sa amin. At meron naman akong sinusundan na mag-asawang itik. Siguro nagde-date to. Lilipad dyan mag-asawang yan. Lumipad na. Eng. Mga kabihog, at sana kahit mga ganitong mga videos ko lang is mapanood nyo at mabigyan nyo ng pansin kahit paano. Yun lang naman ang nagiging libangan ko rito, gumawa lang ng video. Salamat sa pagtitiyaga kahit ilan kayo nanonood. Salamat sa pagtitiyaga sa panonood. At yun nga, maraming salamat at magandang umaga ulit sa iyo dyan sa Pilipinas, kasi madaling araw pa lang dyan sa Pilipinas. Dito sa amin is 9 o'clock na. Sa ngayon, September 4, nag-umpisa na yung daylight saving times. So 5 hours na yung advance namin sa Pilipinas. Kung dito is 9, dyan sa Pilipinas is 4 na madaling araw. So yun lang mga kabihog, maraming salamat ulit. At ulit ako, salamat. Sana mapanood, mabigyan ng pansin. At subscribe na rin kung sino mang makakapanood na baguhan dito sa lugar namin is dito sa lugar namin tuloy. Na-distract kasi ako sa kotse. Yan, may kotse sa likod ko. Kung sino mang makakapanood na baguhan dito sa channel ko is pa-subscribe na lang po. Salamat.